Kailan ang bayanihan na utusan ang mga taong bumili ng mga baril? Kailan si Mama Ninang mag-utos ng taong ipa-inventaryo? Kaya namatay yung ating butihing Mama Nina dahil ginagamot lang ni Jerry's ng kung ano-ano. Pinapainom lang ng tae ng kambing. Lintik talaga. Ang bayanihan ngayon, grabe. Nadilobyo nga, gaya ng sabi ko, nadilobyo ang bayanihan. Dahil nga sa kasakimangan ni Mamerto Galanida at Karen Sanico. Si Master Jam ay nagtanong kung kailan daw ako nawala sa Socorro. Lumisan ako sa Socorro, kaibigan, ay 1991. Pero ang puso ko ay nandyan, naiiwan sa aking pamilyang bayanihan. Ako'y tawag dito, masama ang loob ko na nabahiran yung grupo ng bayanihan dahil nakita ko at alam ko kung paano si Mama Nina nagpahalaga at kung paano niya pinahalagahan ang bawat isang miyembro ng bayanihan. So, ako'y nai-emotional lagi na ako nga ay nag-ano at susulat. Sumusulat ako, mga kaibigan ko, nandyan sa wall ko na gusto kong mag-keep yung legacy ng aming leader, ng founders ng bayanihan na pinaghihirapan niya yan. Pinaghihirapan niya ang bayanihan na buong buhay niya ay nakagugol sa mga tao ng bayanihan. Inilagay niya ang kanyang buhay, puso, isip. Hindi siya selfish, mga kaibigan ko. Yung aming Mama Nina, isang magaling na leader na hindi siya selfish. So, kaya nga, parang bata pa ako nung umalis dyan. Pero dala-dala ko yung mga pangaral ng aming leader. Dala-dala ko yun. Dala-dala ko yun. Na naniniwala kami sa iisang Diyos, mga kaibigan ko. Meron kaming Diyos at hindi ho si Jerins at hindi yung Diyos na sakim na kagaya ni Jerins Kilario. Hindi ho, napapaniwala lang talaga si Mama Nina dahil siya ay isang believer of God. Biro ninyo yan, mga kaibigan ko. Biro ninyo yan. Kailan ang bayanihan na utusan ang mga taong bumili ng mga baril? Kailan si Mama Ninang mag-utos ng taong ipa-inventaryo? Ipa-inventaryo ang bawat bahay ng mga members ng bayanihan. Kailan? Hindi yan nangyari. Ngayon na lang. Wala kaming mga ganun. Wala kaming yes, merong mga itak. Pambukid. Hindi required na magkaroon kami ng mga armas, mga mahahabang itak. Malapit na ang katarungan na ginawa nila sa bayanihan. Ang bayanihan ngayon, guys. Ang bayanihan ngayon, grabe. Nadilobyo nga, gaya ng sabi ko, nadilobyo ang bayanihan. Dahil nga sa kasakimangan ni Mamerto Galanida at Karen Sanico. Talaga naman, so, dyan sa mga meron pa tayo mga i-interviewin, mga kaibigan ko, meron at magugulat kayo sa susunod na witness. Magugulat kayo kung ano ang ginawa ng mga kulto sa kanya hanggang sa nagiging disabled siya, mga kaibigan ko. So abangan natin yan. Marami pa tayo sa mga tao naman dyan na nag-i-speculate na ako'y nagiging ganito, nagaganito para sa views,
para sa popularity? Excuse me mga kaibigan, wala akong planong kumita at gagawin kong negosyo ang pagsasalita ko dito. Wala akong plano. Hindi yan ang gusto kong mangyari. Ang gusto kong mangyari, mga kaibigan ko, noon pa man ay mabigyan ng hustisya ang mga taong naluko ng mga kulto. Grabe talaga. Nai-emotional talaga ako. Grabe talaga yung mahal ko ang mama ni Hena. Kung ako lang siguro ang apo. Kung ako lang siguro ang apo ng mama ni Hena. Hindi mangyayari na naikulong sila. Naikulong sila doon sa bundok. Hindi mangyayari. Kaya namatay yung ating butihing mama ni Hena dahil ginagamot lang ni Jerry's ng kung ano-ano. Pinapainom lang ng tae ng kambing. Lintik talaga. Biro nyo yan mga kaibigan ko kung ano ang plano nila. Naisip ko, nakita ko, nararamdaman ko. Talaga. Meron silang ginawa sa mag-ina. Sorry na lang. Pero pinatay nila yun para makamkam nila talaga ang liderato na sila na lang. Sila na lang. Minadali nila ang pagkamatay ni Mama Nena. Minamadali nila. Biro nyo yan. Hindi pinapaalam. Ayaw ipaalam kahit pa doon sa loob ng kapihan. Yung pagkamatay ni Mama Nena, patay na. Hindi nila pinapaalam. Samantalang, si Jerin Skilario may ginawang pag-opera sa isang mama na mayroong goiter. Pinasalita sa radyo, sa sarili nilang FM station. Pinagsalita ng mga kaibigan, maniwala kayo, meron talagang kapangyarihan ang ating Diyos na si Senyor Aguila. Eto, pagpapatutuo ko na ako'y naoperahan. Take note, walang natapos si Jerin Skilario kahit sa pagiging albularyo, hindi niya tapos dahil siya ay isang second year high school. Pero, inoperahan niya ang mama. Hindi lang yun ha, nang uopera siya at nag-ooperation tuli na siya ang mag-oopera doon at tatanggal ng mga ipin. Ha? Biruin nyo yan mga kaibigan ko. So, masakit. So, kung ganun, kung pinagsalita nila yung mama na kanyang inupirahan, tapos nung namatay ang ating butihing leader, hindi ka agad pinaalam? Hindi in-announce sa kanilang radio na makinig tayo mga kulto, mga kakulto. Ang ating butihing leader ay namayapa na. Pero hindi nila pinaalam. At lalong-lalo na mga kaibigan ko, ayaw nilang malaman sa mga pamilya na nasa baba. Minamahal, hinahangad, at nire-respeto ang aming butihing leader na Mama Nena. Nire-respeto. Pero hindi nila pinaalam sa mga kapatid, kamag-anak sa baba. At hindi pa nila pinaakyat at pinakita ang bangkay ng Mama Nena sa mga kamag-anak. Kapatid, kamangkin, hindi nila pinayagang makapasok. Yun lang ang masakit talaga sa loob ko. Masakit na ginanon ang leader namin. Napakababoy nila talaga. Kaya, sabi ko nga, kung ako lang talaga ang apo ng aming butihing Mama Nena, hindi ko papayagan na tatagal ng ganito at hindi ko papayagan pati nanay ko namatay. Ang nanay ng ating butihing Ralna, Attorney Ralna Florano, na anak ni Mama Nena, si Denya Tarok Florano, namatay din
after ng 8 days ng kamatayan ng Mama Nena, hindi nyo ba yan naisip, mga kaibigan ko, na pinatay nila ang butihing Ate Denia, ang Mayor Denia Florano? Pinatay nila, mga kaibigan ko, tapos sabihin nila, heart attack? Come on! Heart attack. Tapos maraming mga pasa. Maraming pasa, hindi ho lalabas. Hindi magkakapasa ang naha-heart attack. Come on! Sila ay minadali nila na ma-erase. At nakakatakot kayo. Ralna Florano. Nakakatakot. Pilit nilang i-erase ang inyong angkan